Kahit na sumisiklab sa galit ang kanyang kalooban dahil sa mga nalaman ay nakangiti siyang humarap kay Alana. Tapos na ang agahan nila at nasa sala na ito. Kalaro ang kanyang anak. Lil Kitten. Pagtawag niya at mas lalong napangiti dahil lumingon ito. Minsanan lang kung lumingon ito sa bawat pagtawag niya at labis ang sayang dulot noon para sa kanya. Are you okay? Tanong niya nang makalapit dito. She's playing with me, Dad. Angal ng kanyang anak. Sorry, darling. I just want to kiss your mom. At hinalikan niya ang noo ng kasintahan. Nakatitig lamang ito sa kanyang muka at natigilan siya dahil sa paghaplos dito sa kanyang kamay na may banda. Napansin iyon ng mga magulang kanina ngunit nang sumagot siyang wala lamang iyon ay hindi na nag-usisa ang mga ito. Hindi masakit. Sabi niya dahil nakikita niyang hinahaplos pa rin ito ang kanyang sugat. Huwag ka mag-alala dahil ayos lang ako. Mahigpit niya itong niyakap mula sa likod habang nakaupo silang tatlo sa carpeted floor. Aalis ako mamayang gabi ha. Sandali lang ako at bago ka magising nakabalik na ako. Pagpapaalam niya at hinalikan ito sa batok. Nagpatuloy lamang ito sa pakikipaglaro kay Adele at napapangiti siya dahil mukhang magkalapit na ang loob ng dalawa. Pagsapit ng gabi tulad ng paalam niya sa nobya ay naghanda siya para sa kanyang pag-alis. Kinuha niya ang malaking maleta na nasa ilalim ng kanyang kama. Puno ng pag-iingat ang kanyang mga galaw upang hindi mastorbo sa pagkakatulog sa Alana. Halos mag-iisang taon na niya itong hindi nagagamit at ngayon ay muli niyang bubuksan upang ipaghiganti ang nangyari kay Alana. Hindi siya matatahimik hanggat hindi niya napaparusahan ang dapat na parusahan. Patapos niyang ilabas ang mga kargada at baril sa kanyang maleta ay pinulot niya ang cellphone at tinawagan ng pinsan. I'm ready. Imporma niya. Everything is settled. Sagot nito at pinatay ang tawag. Inuutos niya dito na iharap sa kanya ang mga taong tumorture sa kanya at si Pabilon. At naging madali iyon para dito dahil bago niya pa man iutos at malaman ang lahat ay dinakip na ni Troy ang mga ito. Wala siyang balak na ipaalam sa mga kapatid at mga magulang ang mga gagawin niya ngayong gabi dahil ayaw niyang idamay ang mga ito. Sapat na ang bigat ng kalooban na dala niya dito. Nilinis niya ang mga baril bago isinilid sa itim na backpack na dadalhin niya patungo sa asyenda ng pinsan. Isinuksok niya sa suot na black Hanley denim ang tatlong maliliit na kutsilyo. Nagpalit siya ng puting plain V-neck shirt bago pinatungan ng brown denim jacket upang itago ang mga kutsilyo. Nang masigurong ayos na ang lahat ay huli niyang isunuot ang paboritong Garamond TB Befida 8 tactical boots. Inalis niya ang ball cup sa ulo bago kinuha ang backpack. Nang makalabas sa silid ay dahan-dahan siyang lumabas. Bumaba ng hagdan at palingalinga sa paligid. Mabuti na lamang at nasa silid na ang mga magulang at ang mga katulong ay abala dahil ayaw niyang ipaalam ang pag-alis. I'll be back. Bulong niya habang tinatanaw ang balkonahin ng silid niya kung saan mahimbing na natutulog ang kasintahan. Malalaki ang hakbang niya patungo sa labas ng gate. Ngunit pagkalabas niya ay natigilan siya dahil sa mga humaharurot na mga sasakyang biglang pumarada. We're here, bro! Ngingising-ngising bungad sa kanya ng kanyang Kuya Second na nakaangkas sa bagong gold and black Triumph motorcycle ni Angela. Tumango lamang ito sa kanya bilang pagbati. Kumikinang pa ang motor nito sa sobrang bago. Anong ginagawa niyo dito? Takang tanong niya dahil kompleto ang mga kapatid pati na ang mga asawa ng mga ito. Maliban kay Shete na nag-iisang nakasandal sa sasakyan nito. Hindi ka namin hayaang lumakad mag-isa. Sagot ng kanyang Kuya Third na nakaangkas sa paboritong white-blue BMW motorrad ni Grace. Halatang nakipagsiksikan lamang ang kanyang kapatid upang makaangkas. Samantalang ang asawa nito ay kauhubad lamang ng helmet na suot kahit gabi na. Pulang-pula pa rin ang mga labi dahil sa makapal na lipstick. Yo, bayaw! Bati nito. Bumukas ang passenger seat ng Red Jaguar XJ220 ng kanyang Kuya Fort at lumabas ito doon. Alam niyang si Cassie ang nagmamaneho dito. We will help. Alam namin, kayang-kaya mo pero gusto namin sumama. Kahit taga-cheer lang. Natatawang sabat ni Cinco na nakapangalumbaba pa sa kulay dilaw nitong Volkswagen. Tumas ang kanyang kilay. Kasama si Eunice? Napasimangot ito. Joke lang. Alam mo naman itong maganda kong asawa, hindi pwede sa mga ganyan kaya sumama na ako dito para i-good luck ka sa lakad mo. Tumango siya dahil alam niya kung gaano kasensitive ang asawa nito sa mga mararahas na bagay. Kabaliktaran ng kanyang kapatid na si Raulo. Me too.
Napatingin siya sa kanyang Kuya First na kalalabas lang sa gray Ford na dalang sakyan. Karga pa nito ang anak na pinadedede sa hawak na tsupon. Naiiling siya ng masilip niya, si Laika, na natutulog sa loob ng sakyan habang suot ang kulay purple nitong pajama. Hindi ako makakasama kaya pumunta na rin ako dito para sabihin mag-iingat kayo. Sino nagsabi sa inyo tungkol dito? Tanong niya. Si Troy. Sabay-sabay na sagot ng mga ito. Hindi niya mapigilan ang mapangiti dahil kahit kaya niya mag-isa, inaantig siya sa suporta ng mga ito. Handang tumulong kahit na ano mangyari. Nag-aantay na sila doon, pati na mga tantado. Imporma ni Grace. Kahit ako nang kumitil sa buhay ng mga demonyong iyon, ayos na ayos lang sa akin. Ang yabang mo na naman. Singit ng asawa nito. Sige, pumalag ka. Hindi ka makakatabi sa akin mamaya. Bong, kahit siya ang pakitilin mo sa buhay ng mga demonyong iyon. Biglang bawi nito. Nagtawanan sila dahil sa usapan ng dalawa. I can use my armies to torture them if you want, sabi ni Cassie. Tapos, kapag sumabit, ako na naman ang haharap sa korte? Sarkastikong tanong ni Fort. Tinaasan lamang ito ng kilay ng asawa pero agad na nag-iwas ng tingin ang kanyang kapatid. Of course, ako maglilinis ng mga pangalan kapag pumalpak dahil magaling akong abogado. Wala na ako sa serbisyo but I can still pull some string. Pagkukusa ni Angela at Akma magsasalita sa second ngunit agad na pinutol nito. Huwag ka nang sumabat dahil alam ko magtatago ka lang sa likod ko kapag nabulilyaso. Inirapan na lamang ito ng kapatid. Langya, lahat kayo mga under? Ang lalaki niyong mga tao. Malakhak ng malakas sa 5 na tila nang iinsulto. 5? Sino itong tumawag sa'yo? Bakit babaeng boses? Tila ito tinuklaw ng ahas at natigilan pagkarinig sa tanong ng asawa. Hindi siya nakasagot. 5? Uulitin ko ba ulit ang tanong ko? Mahinahon tanong ni Eunice ngunit pakiramdam ni Fit ay may patalim na nakatutok sa kanya. No need. No need mo nang ulitin. Hindi ko yan kilala. Miniverse. Wrong ko lang siguro. Utal nitong sagot. Nagsalita ang hindi under. Tinatanong nga lang nanginginig na agad eh. Kantsaw ng kanilang bunso. Bakit ba palaging pagiging understanding natin ang usapan? Pagsusungit ni Segundo. Nagtawanan sila bago siya sumakay sa sasakyan ng kapatid na si Siete. Wala silang kibuan hanggang sa makarating sa airport. Nadatnan nila doon ang mga tauhan ni Leo na agad silang inasikaso upang sumakay sa private plane patungo sa asyenda. Nox, matagal-tagal na rin akong hindi nasasabak sa bakbakan. Kaya sigurado exciting to. Tuwang-tuwa si Grace habang papasok sila ng eroplano. Hindi naman tayo sasabak dahil audience lang tayo sa pagganti ni Sais. 3 tao lang ang pupuntahan natin. Hindi 3 batalyon. Sagot ni Second. Ay, oo nga pala. Akala ko pa naman makakapagpapawis na ako. Napakabasagulero mo talaga. Sambit ni Third. At least mahal mo. Mabilis itong humalik sa labi ng asawa. Nakakasuka kayo? Sabat ni Angela. Nagkakagulo sila sa pag-uusap-usap samantalang si Sais ay inihahanda na ang sarili. Pilit niyang pinipigilan ang paggitgit ng galit sa kanyang kalooban. Hindi biro ang nangyari kay Alana para magawa niyang kumalma. Ang kaligayahan ng nobya ang pinagkait ng mga ito at ang buhay ng kanyang magiging bianan. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa backpack ng makababa sa asyenda. Naging madali ang kanilang biyahe dahil private plane ang gamit nila. Hindi niya magawang sumali sa kulitan at usapan ng kanyang mga kasama dahil ang kanyang isip ay gustong-gusto nang makita ang mga nananakit sa kanya at sa asawa. Cousins! Bungad ni Troy sa harap ng bahay ni Leo. Pagkakita niya sa pinsang nakangisi at nakadipa ang mga braso upang salubungin sila, ay walang pagdadalawang isip niya itong inundayan ng malakas na suntok. Napasinghap ang lahat nang bumagsak ito sa lupa. Para yan sa pagpain mo sa fiancé ko para malutas ang kasong hawak mo. Nagtatagis ang bagang ni Sais at akmang susugurin niya ulit ito ngunit hinawakan siya ng mga kapatid. Pinsan natin yan, Sais. Hindi siyang kaaway. Saway ni Tres. Nagpupumigla siya sa hawak ng mga ito. Yun nga ang masakit na parte ko. Dahil pinsan natin sila pero nagawa nilang ipain ang fiancé ko para lang sa mga prinsipyo nila. Inalalayan ni Siete si Troy upang tumayo. Nakanisi lamang ang pinsan at naiiling na pinunasan ng labing dumugo. Pasensya na sa nagawa ko. Hindi ko ginustong gamitin siya. Huli na nang malaman ko na mahal mo pala si Alana at fiancé mo na.
Sabi nito. Hindi niya pinakinggan ang sinabi ng pinsan. Malalaki ang hakbang na pumasok siya sa kabahayan at malakas itong itinulak ng madaanan niya. Dito tayo, sabi ni Leo na siyang sumalubong sa kanya pagdating sa sala. Nagtungo sila sa pinakalikod na parte ng malaking bahay nito at doon nakita niya ang may kalakihang kubo na may kulay kahel na ilaw. Hindi na niya hinintay na pagbuksan siya nito. Agad niyang sinipa ang kahoy na pinto. Bumungad sa kanya ang tatlong kalalakihan na nakagapo sa tatlong bakal na silya. Napangisi siya at napahalakhak pagkakita sa takot nitong mga mukha. Huwag kayong matakot. Ako lang to. Sarkastikong sambit niya. Ibinaba niya ang backpack na dala at walang sabi-sabing hinugot niya ang tatlong kutsilyong nasa denim at ibinato isa-isa sa mga ito. Ubalingaw-ngaw ang sigaw ng mga ito na mas lalong nagpabulusok ng kanyang nag-aalab na galit. Bumao ng kutsilyo sa mga balikat ng mga ito at sinigurado niyang malalim ang pagbao noon. Wala man lang warm up. Climax agad. Masyadong mainit sa bayaw. Natatawang sambit ni Grace. Kapapasok lamang nila sa kubo at yun agad ang nadat na nila. Walang pipigil sa'yo kaya magagawa mo ng gusto mo. Imporma ni Troy. Kahit may pumigil sa akin, gagawin ko ang gusto ko. Buhay ang kinuha nila kaya yun din ang kukunin ko. Halos namumuti na ang kanyang mga kamao sa sobrang diin ng pagkakakuyom. Dahan-dahan siya lumapit sa pwesto ng tatlo at nasisiyahan ang kanyang kalooban dahil sa nakikita niyang takot sa mga mata ng mga ito. Una niyang nilapitan si Pabilon na siyang tanging kalmado sa tatlo. Nakangisi lamang ito na ikinaiinis niya. Ikaw ba yung abogadong hambog na nagtatago sa sayo ng babae? Mapanganib ang kanyang boses ngunit hindi ito natinag. Ako nga. Pati nga saya ng nobya mo, literal na pinagtaguan ko. Ang sarap nga sa pakiramdam. Ganun? Eh di gago ka! Sigaw niya at mas lalong ibinaon ang kutsilyo sa balikat nito. Umigik ito at pilit na nilalabanan ng sakit. Kahit na nung pagpapahirap mo sa akin, hindi na mababago na pinagsawaan ng kamay ko ang katawan ng fiancé mo. Pangasar pa nito. Sagad na ang puot sa sistema ni Saiske at wala siyang maramdaman ni katiting na awa. Pinagsusuntok niya ang mukha nito at hindi niya tinigilan hanggang sa hindi sumisirit ang dugo sa pagputok ng balat nito sa mukha. Binastos mong fiancé ko? Pwes, hindi kita bubuhayin at pati ang mga dinuno mo. Balak na sana kitang patayin agad. Pero dahil sa baho ng mga salitang pinagsasasabi mo na kasing baho ng pagkatao mo, bubuhayin na lang kita. Ngunit sisiguraduhin ko ipagdarasal mo araw-araw na mamatay na lang. Hinugot niya ang kutsilyong nakabaon sa balikat nito at mariing piniga ang panga. Makasalanan ang bibig na ito, kaya babawasan ko. Game over. Nakangising tugon ni Sais bago marahas na pinunasan ang mukha. Ginawa lahat ni Sais ang lahat ng alam niyang pagpapahirap kay Pabilon, gayon din sa tatlong kasamahan nito. Hinayaan lang siya at hindi pinigilan ng mga kapatid. Matapos niyang ilabas ang sakit at galit, ay nilapitan na siya ng mga ito. Bitawan mo na ang galit na meron ka sa puso mo at magsimula kayong muli ni Alana. Mas magiging masaya kayo kung wala kayong galit sa kapwa. Mahinahong paliwanag ng kanyang Kuya Kwatro. Hindi sumagot sa Sais at nanatiling nakatitig sa sahig. Ako na bahala sa kanila. Wala magiging problema at sisiguraduhin kong hindi na ulit sila manggugulo. Tinapik ni Troy ang kanyang balikat bago kinilagan ang tatlong hirap na sa paghinga. Itinayo siya ng mga kapatid at tahimik na ipinasok siya sa malaking bahay. Unti-unting humuhupa ang galit sa kanyang puso dahil nagbibigay kaliwanagan sa kanya ang payo ng mga kapatid. Mag-uumaga na nang makauwi sila ni Shete sa bahay ng mga magulang. Tanging gwardya pa lamang ang gising kaya laking pasasalamat niya at ayaw niya muna makapag-usap sa kahit na sino. Magpahinga ka muna. Dinig niyang sambit ni Shete na sinagot niya lamang ng tango. Tumuloy siya sa banyo upang linisan ng katawan. Habang nasa ilalim ng shower at dinadama ang malamig na tubig na tumatama sa kanyang katawan, ay mariin siyang pumikit upang payapain ang sarili. Tapos na Sais. Tapos ng paghihirap niyo dahil wala na mga taong mananakit sa inyo. Bulong niya sa sarili. Sinuklay niya ang may kahabaang buhok at tumingala upang itutok ang mukha sa umaagos na tubig. Lumabas siya ng banyong tanging tapis lamang ang tumatakip sa buong katawan.
Napangiti siya na makitang tahimik pa rin na natutulog ang nobya habang mahigpit na nakayakap sa urn. Nakasanayan na nito ang pagtulog na yakap-yakap iyon. Sumampa siya sa kama at hinaplos sa mukha nito habang puno ng pagmamahal na tumitig dito. Mahal na mahal kita. Ikaw lang ang babaeng mamahalit ko ka dito. Hinalikan niya ang noo at labi nito bago dahan-dahang kinuha ang urn at siya ang pumalit sa pwesto noon. Niyakap niya ng mahigpit si Alana matapos niya itong ipaunan sa kanyang mga braso. Pwede mo palang mamiss ng sobra isang tao kahit niyakap-yakap mo lang siya. Nakangiting sabi niya. Ngayong kayakap at katabi na niya ang babaeng mahal, ay tuluyang nawala ang bigat at galit sa kanyang kalooban. Ang pagnanais na mabuhay na masaya na lamang ang nasa isip niya. Sa sobrang pagmamahal niya kay Alana, hindi siya mabubuhay na wala ito kaya sisikapin niyang maging mabuting nobyo, asawa at kapareha nito. Namimiss na kita, Lil Kitten. Bulong niya habang isinusubsob ang ulo sa mabango nitong buhok. Gumalaw ito at sumubsob sa kanyang kilikili kaya hindi niya napigilan ang matawa. Pinabayaan niya lamang itong nakadikit ang ilong doon dahil pakaramdam niya ay naglalambing ito. Walang katumbas na saya ang kanyang tawa, lalo na nang suminghot-singhot ito. You're my happiness. Nanggigigil niyang pinupog ng halik ang mga labi nito at napapangiti. Hanggang sa makatulugan niya ang pagtitig sa fiancé na may ngiti sa mga labi. Simula noon lumuwas sila ng Maynila galing sa asyenda ay ngayon lamang sila nakatulog ng tahimik at payapa. Kinaumagahan, kunot ang mga noo ni Sais habang nakapikit pa rin ang mga mata dahil sa kung anong kumikiliti sa kanyang ilong at muka. Napipilitan siyang nagdilat ng mga mata nang makarinig ng hagikik na tila tuwang-tuwa. Bumungad sa kanya ang nakangiting mukha ni Alana habang may hawak itong marker at panay ang sulat sa kanyang mukha. Ramdam niya ang lamig ng ink noon. Hindi nito namalaya na gising na siya dahil nagpatuloy lamang ito sa ginagawa at humahagik-hik. Imbes na sawayin ay muli siyang pubikit upang hindi ito storbohin sa ginagawa. Kaya niyang tiisin na may tinta ng marker ang kanyang buong mukha. Marinig lamang ang mga hagik-hik nito. Pinipigilan niya ang mapangiti sa tuwa dahil tila magandang tono ng musika sa kanyang pandinig ang tumatawa ito. Pangit-pangit niya talaga. Dinig niyang sabi nito. Halos hindi na niya mapigilan ang mapahalakak dahil hindi niya akalaing sasabihan siya nito ng mga salitang iyon. Pero imbes na mainsulto, ay natatawa siya. Mukha na siyang taong grasa. Nang hindi makapagpigil sa panggigigil dito, ay dinamba niya ito ng yakap at umibabaw dito. Pinagahalikan niya ang buong muka at leeg nito kaya mas lalong lumakas ang pagtawa nito dahil sa kiliti. Sinong pangit ha? Pabiro niyang tanong. Ikaw! Tumatawang ang sagot nito. At least mahal ka. Nakangisi niyang ani at muli itong hinalikan sa mga labi. He's the happiest man on earth at this moment. Matapos magsipilyo at maghilamos upang linisin ang mukha ay nadatna ni Sais si Alana na hawak-hawak ang mahabang buhok. Paulit-ulit itong inaamoy ng dalaga at napapasimangot. What's the problem, Lil Kitten? Kahit paano ay masaya siya sa unti-unti nitong pagbalik sa dati. Siguro'y nakakatulong ang palaging pakikipaglaro nito sa kanyang anak at pagkausap nito kay Shete. Madalas pa rin itong tulala ngunit hindi na umiiyak at nagwawala. Nagsasalita na rin ito kapag kinakausap niya o sumasagot ng tango. Baho? Sagot nito habang inaamoy pa rin ang buhok. Natatawa siya lumapit dito at hinaplos ang buhok nito. Kailan ka huling naligo? Kahapon. Pero naglaro kami ni Adele at may inilagay siya sa buhok ko. Tumango siya bago inamoy ang buhok nito. The smell is fine. Hindi naman mabaho eh. Mas lalo itong sumimangot. Kinurot niya ang ilong nito dahil sa panggigigil. Come here. We will take a bath. Dalawa tayo? Of course. Tango lamang ang isinagot nito at idinipa ang mga braso upang magpakarga. Nakangiti naman siyang lumapit dito at tila bata lamang itong inangat sa kama. Para maging mabango ulit ang buhok mo. Nang makarating sa banyo ay pinatayo niya ito sa harap ng bata bago niya tinimpla ang tubig doon. Nang masigurong ayos na ay humarap siya dito at nagulat siya nang makitang wala na ang lahat ng saplot nito. Tuwang-tuwa itong nagtatalon palusong sa bathtub at nalaro-laro ang mga bula. Nakatitig lamang sa Sais sa dalaga na tuwang-tuwang naglalaro. Pilit niyang nilalabanan ang paglalakbay ng kanyang maduming isipan at ang init ng katawan na agad na kumalat sa kanya. Napatikim siya bago kinuha ang shampoo at binasa ang mahaba nitong buhok.
Be careful, Lil Kitan. Anya. Sinimulan niyang i-massage ang ulo nito upang linisin ang buhok ng dalaga. Ngunit tahimik siyang napamura nang umungol ito at iba ang dating noon sa kanya. Ramdam niya ang pagkabuhay ng kanyang pagkalalaki habang ang kanyang mga matay naglalakbay sa hubad na katawan ng nobya. Lil Kitan, huwag kang malikot. Pilit niyang pinipigilan ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib dahil tumataas-baba iyon sa sobrang pagpipigil. Ang sarap maligo eh. Natatawang sagot nito at sumandal sa bathtub. Ipinikit ang mga mata at iniyaan siyang lagyan ng shampoo ang buhok. She moaned and started to massage her bosom. Nagdagis ang mga bagang ni Sais dahil sa pagnanasang lumulukob sa kanyang isipan. Seeing her, lying in the tub, make his body throb in so much anticipation. Lil Kitan, can I kiss you? Hindi nakatiis niyang tanong. Dahan-dahan itong nagdilat ng mga mata at tila naguguluhan sa tanong niya. Bakit? Shit, I want her now. I don't want her. Tugon niya sa isipan. I miss you. And I want to kiss your lips so bad, Lil Kitan. Halos kapusin siya ng hininga habang nakatitig sa inosente nitong mata. Pero naliligo ako. We will take a bath later, promise. Tumitig muna ito ng ilang sandali sa kanya bago tumango. Para siyang batang uhaw na uhaw. Nakangiti niyang kinabig ang batok nito at masuyong idinampi ang kanyang labi sa mga labi nito. At first, he's just tasting her luscious lips. Until their kiss become deep and rough. He's craving for her body and he can control himself but to claim her in so many ways. I want you. Bulong niya. Dinaluhan niya ito sa bathtub at nagmamadaling hinubad ang kanyang mga saplot. He started to kiss her again, but this time, hunger and eagerness is visible in his action. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ng kanyang kapatid kay Alana. Nasa sala sila at ginagawa ng kanyang kapatid ang session sa kanyang nobya. Habang siya nasa tabi lamang nito at kunwari nagbabasa ngunit nakikinig sa usapan. Ayos lang. Simpleng sagot nito. That's good. Can you please tell me something or someone that makes you happy? Mahinahong tanong ni Shete. Sandali itong natigilan na parang nag-iisip at nakagiting sumagot. Dagat. Napasimangot siya dahil sa sagot nito. Akala ko yako. Ingos niya at napailing. Hindi ka kasali sa usapan namin. Saway ng kapatid. Itinaas niya ang gitnang daliri paharap dito at mabilis ding ibinaba ng palingon na sa kanyang nobya. Bakit nagiging masaya ka sa dagat? Hindi pa rin mawala-wala ang ngiti nito sa mga labi. Hindi ko rin alam. Basta, gustong-gusto ko naririnig ang mga alon sa dagat. Yung init kapag nakahiga ako sa buhangin. At yung lagkit ng tubig kapag natutuyo sa balat ko. Kahit siya ay napapangiti habang nagsasalita ito dahil kitang-kita niya sa mga mata nito ang nanunumbalik na kislap ng pag-asa na babalik sila sa dati. Gusto mo bang pumunta sa dagat? He asked. Nalalaki ang mga matang napatingin nito sa kanya at mahigpit na napayakap. Oo, gustong-gusto. Kailan tayo pupunta? Tumingin siya kay Shete na tumango sa kanya. Sa nakikita ko, ay kaya na niyang bumalik sa kanila. Mas mabuting harapin na niya ang lahat. And I know this time, she can manage to cope with sadness. Umakbay siya kay Alana at humalik sa lantad nitong balikat dahil sa suot na sleeveless shirt. Did you hear that? Pwede na tayong pumunta sa dagat. Napatili ito sa sobrang tuwa kaya hindi niya napigilang matawa sa aksyon nito. Magdadala ko ng 2 piece tapos itong ni tatay. Natigilan siya at hinintay na umiyak ito pagkabanggit sa ama. Tulad ng nakasanayan niyang reaksyon nito mula nang lumawas sila, ngunit nakangiti pa rin ito. Are you sure? Nag-aalalang tanong niya. Mahigpit nitong niyakap ang urn at hinalikan. Magdala na rin tayo ng mga roses para kapag naisaboy ko na itong abo ni tatay, ay may maisama naman siya papuntang langit. Hindi agad nakasagot sa isa sobrang gulat dahil sa mga sinasabi nito. He's not used with her calmness. That's why her reaction is strange for him. Panahon na rin siguro na bitawan ko na siya dahil hindi naman ibig sabihin na wala na siya, ay hindi ko na siya makakapiling. Hinaplos nito ang urn. Hindi naman siya mawawala sa puso't isip ko. Kaya kailangan ko na siyang pakawalan para matahimik na rin siya at makaakyat na sa langit.
Dahil sa tuwa ay mahigpit niya itong niyakap at mariing hinalikan sa labi. Sasamahan kita sa kahit saan mo gusto at sasabayan kita sa lahat ng gusto mong gawin. Hinaplos nito ang kanyang mukha kung nasaan ang kanyang peklat at humalik doon ang dalaga. Maraming salamat kasi lagi ka nasa tabi ko. Alis na nga ako. Hindi na ako kailangan dito. Hindi nila pinansin ang pagpaparinig ni Shete. Naiiling ito umakyat patungo sa kwarto nito. Kasi nga mahal kita. Sagot niya. Binuhat niya ito paupo sa kanyang mga hita at sinuklay ang gulo-gulo nitong buhok. Sumandal si Alana sa kanyang dibdib. Salamat sa walang sawang pagmamahal mo sa akin. Sa pag-iintindi at sa pagtanggap kung ano ako. Nagawa mo nga akong tanggapin kaya't hindi ko ipagkakait sa iyo lahat ng kaya kong ibigay. I will move mountains if I need to make you happy. Ano bang ginawa kong kabutihan para maging deserve ka? Wala kang ginawa at wala kang dapat gawin dahil mahal kita at sapat na iyon para makaya ko ang lahat para sa iyo, Lil Kitten. Humarap ito at mahigpit na yumakap sa kanya. Dahil sa iyo, kaya ginugusto kong gumaling. Nakangiting sambit nito. Wala kang sakit. Agad na pinutol nito ang mga sasabihin niya pa. Huwag mong itago sa akin dahil alam kong may mali sa akin. Simula nang mawala si tatay, inagpapasalamat ako dahil hindi mo ko iniwan sa kabila ng lahat. Kahit nabaliw ako, hindi mo ipinaramdam sa akin yun. Ikinulong niya sa kanyang mga kamay ang mukha nito. Don't say that. You're not crazy. Being lonely is far different from being crazy. So you are not. Akong baliw. Kumunot ang noo nito at umiling. Hindi ka baliw. Baliw ako. Akma magsasalita ito ngunit inunahan niya. Baliw na baliw sa'yo. At tumawa siya ng malakas. Eh di baliw nga ako. Ha? Ngumisi ito at humalik sa kanya. Kasi baliw na baliw din ako sa'yo eh. Napaiwas siya ng tingin dahil sa hindi mapigil ng ngiting gustong sumilay sa kanyang mga labi. Malakang pagkakangiti ni Alana nang lumapag ang helicopter na kanilang sinasakyan sa malawak na asyenda ng dating amo na si Leo. Ngayon, ang pagbalik nila dito, 1 linggo matapos sabihin ni Sais na pupunta sila sa dagat. Sobrang nangungulila na siya sa hangin sa bukid. Ang puro mga berdeng kahoy na halos bumabalot sa buong lugar. Ang walang traffic na lugar at tahimik. Simpleng pamumuhay ang namimiss niya dahil sobrang magara ang naging buhay niya sa syudad. Unang bumaba sa Sais at napakunot ang noon niya nang idipa nito ang mga braso. I will carry you. Wag na. Tanggi niya at akmang bababa nang ngunit bigla siyang binuhat nito. Kakargahin kita dahil baka maputikan ng paa mo. Tinasan niya ito ng kilay, pero hindi maalis ang masayang ngiti. Ano ka ba? Sa putik ako'y pinanganak kaya sanay ako kahit lumangoy pa ako sa palayan. Wala lang sa akin yun, no? Ang noo naman ito ang kumunot. Bakit sa putik ay pinanganak? Wala ba kayong banig? O hindi kayo sa ospital? Inirapan niya ito. Ewan ko sa'yo. Ayoko na dudumihan ka. Baka masugatan ka tapos may dumi, may infection ka. Ang uoy mo naman, putik lang eh. Kumapit na din siya sa leeg nito. Sanay na siyang buhat-buhatin nito dahil hilig nitong ituring siya na sanggol. I don't want you to feel tired from walking. Hindi naman ako lumpo. Angal niya pa rin. Wow, ang lalandi. Pagbaba na lang pinagtatalunan pa. Eh di kayo na, relationship goals tapos ako nga. Nanlaki ang mga mata niya na makitang malapit lang sa kanila ang kanyang best friend na si Valerie. Valerie! Sigaw niya at nagpumilit na bumaba sa pagkakapangko ng nobyo. Kaya walang nagawa sa Sais kundi ang bitawan siya. Tumakbo siyang papalapit sa matalik na kaibigan at mahigpit itong niyakap. Bruha ka, namiss kita ng sobra. Namiss? Akala ko may nakalimutan mo na ako kasi hindi ka man lang tumawag sa akin. Nakakatampo kaya? Humalukip-kip pa ito matapos ang yakapan nila. Pasensya na, Valerie. Naging mahirap lang sa akin ang pagkawala ni tatay. Alam mo naman na siya lang ang meron ako kaya sobrang sakit ng pagkawala niya. Sagot niya. Nawala ang pagtataray sa mukha nito at napalitan ng pag-aalala. Ayos ka na ba? Hindi ka na ba nalulungkot? Humawak ito sa kanyang kamay at inila siya upang yakapin ulit. Labis niyang namiss ang kaibigan. Malungkot pa rin naman dahil hirap akong bitawan si tatay. Pero ayos na ako kasi hindi naman umaalis sa Sais sa tabi ko. Masaya akong kasama siya. Masayang masaya ako dahil masaya ka na.
Basta wag mo akong kakalimutan na ha. Dating gawi. Kahit anong kailangan mo, wag ka mahihiyang lumapit sa akin. Tumango siya at inakbayan ito. Naglakad sila patungo sa malaking bahay. Samantala ang nobyo ay nakasunod lamang sa kanila at kahit nakikipag-usap sa pinsan nitong si Leo, ay hindi inaalis ang tingin sa kanya. Oo naman. At ikaw din. Kahit ano'y lapit ka lang sa akin.